Marco, ano to? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Shine sa asawa niya habang hawak niya ang isang papel. Sign it. Seryosong sabi ni Marco sa asawa niya. Tuluyan ang nalaglag ang mga luha ni Shine habang nakatingin sa asawa niya. Wala ka ba talagang nararamdaman sa akin? Kahit konti man lang? Pagpapanggap lang ba ang lahat ng pinapakita mo sa akin? Baliwala lang bang mga nangyayari sa atin? Mahinang tanong ni Shine sa asawa niya. Yes. Maiksing sagot ni Marco sa asawa niya. Nang marinig niya ang isinagot ng asawa niya, ay kinuha na niya ang ballpen sa mesa. At kahit nanginginig ang kamay ay pinirmahan niya ang annulment papers na ibinigay ng asawa niya sa kanya. Malayang malaya ka na at makakaasa kang hindi mo na ako makikita pa. Mahinang sabi ni Shine kay Marco. Bitbit ang mga maleta niya. Sa huling pagkakataon ay nilingon niya muna ang mansyon ng mga Monte Carlos. Ang mansyon na palaging magpapaalala sa kanya kung anong mga nangyari at naging karanasan niya sa loob. Now you're totally free. At kahit kailan ay hindi na ako aapak pang muli dito, kung saan dito ko naranasan ng sobrang sakit. Simula ngayon, kakalimutan kong naging parte ka ng buhay ko. Shine, anak! Masayang niyakap ni Josie anak niya at pinatuloy ito sa loob. Napahagulgol na lang si Shine na nakayakap sa ina matapos sabihin dito na hiwalay na sila ni Marco. Kaya mo yan anak. Iiyak mo lang yan para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Pag-aalo ng ina niya sa kanya. Kaya ko ma, at kakayanin ko po. Alam niyo po kung gaano ko siya kamahal. Kaya nga ako pumayag sa hiling ni Don Ernesto nang ipakasal niya ako sa apo niya. Dahil mahal ko po siyang talaga. Pero hindi ko alam na ganun ang mangyayari. At wala po akong choice kung hindi ang pakawalan siya para sa ikakasaya niya. Emosyonal na sabi ni Shine. Marahan naman na hinagod ni Josie ang likod ng anak niya. Alam kong matapang ka, kaya kayang-kaya mo yan. Gusto mo bang magbakasyon muna tayo sa ibang bansa para makalimutan mo siya? Nang tumango si Shine, ay kaagad na ipinaayos ni Josie ang mga kakailanganin nila ng anak niya para magbakasyon sa ibang bansa. Mabilis lang lumipas sa mga araw. Nasa airport na ang mag-ina at kasalukuyan na silang naghihintay sa pagpasok nila sa eroplano. Nagpalingon-lingon pa si Shine at para bang may hinahanap. Huwag ka nang umasa na darating siya dahil kung mahal ka niya ay binalikan ka na niya nung una pa lang. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita para makalimutan mo ang apo ng mga Monte Carlos. Mahinang sabi ng ina. Habang sa opisina ni Marco ay hindi makapaniwalang nakatingin sa kanyang tatlo niyang kaibigan matapos sabihin dito ang tunay na nangyari sa kanila ni Shine. Bro, di ka man lang ba naawa sa asawa mo? Sobrang bait ni Shine para maranasan niyang ganoon kasakit na pangyayari sa buhay niya. Alam natin pareho kung papaano ka mahalin ng asawa mo. Pero bakit mo naman yun nagawa? Sermon ni Charles kay Marco. Tama si Charles bro. Alam naman namin ang dahilan kung bakit mo yun ginawa. Si Charina ba? Siya bang dahilan kung bakit hinawalayan mo ang asawa mo? Ipinagpalit mo ang asawa mo sa pinsan niya? Noon ko pa mahal si Charina. Hindi pa kami kasal ni Shine, mahal ko na siya. Simpleng sagot niya sa kanyang mga kaibigan. Kaya mo pinaanal ang kasal niyong dalawa. Sana nga hindi ka karmahin dyan sa ginagawa mo. Dahil kung mangyari yun, ewan ko lang kung hindi kita masasapak. Galit na sabi ni Alex sa kaibigan niya. Parang wala lang naman kay Marco ang sinabi ng mga kaibigan niya. Dahil nakapokus ang mata niya sa hawak niyang cellphone. I need to go, may lakad kami ni Charina. Kaya kung dito pa kayo magsistay, kayo nang bahalang magsarado ng opisina ko. Tumayo na si Marco bitbit ang coat at iniwan niya ang mga kaibigan niya sa loob. Napailing naman ang tatlo sa ginawa ng kaibigan nila bago sumunod dito. Welcome home, Senyorita Shine. Bati ng katulong nila Shine sa Canada. Maraming salamat Angela. Kamusta ka na rito? Nakangiti niyang tanong sa katulong nila. Naku, okay sa all right ma'am. Ikaw po, kamusta ka na? Mas lalo ka pa yatang gumaganda ngayon, ma'am. Nakangiting puri niya kay Shine. Binubola mo na naman ako pero salamat pa rin. Pwede bang makisuyo sa mga gamit ko sa kwarto ko? Naku, walang problema, senyorita. Magpahinga ka na rin anak, alam kong pagod ka sa biyahe. Ipapagising na lang kita mamaya kung kakain na tayo.
Salamat ma, ikaw din po magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka rin. Don't worry about me anak. Sige na, umakyat ka na sa taas. Pagod na tumango si Shine sa kanyang ina at umakyat sa itaas. Nakapikit ang mata ni Shine at pagod ang katawan niya. Pero gising na gising ang diwa niya. Gusto niyang matulog para makarelax ang isip niya pero ayaw makisama ng utak niya. Nagpapabalik-balik sa isipan niya ang sinabi ni Marco bago siya umalis sa mansyon ng mga Monte Carlo. Mahal ko si Charina noon pa at kaya ako pumayag na magpakasal sa'yo para mas mapalapit ako sa kanya. Kusang tumulo ang luha ni Shine kahit nakapikit siya. Sobrang sakit pa rin ang maramdaman niya sa tuwing iniisip niya ang sinabi ng asawa niya. Sa kakaisip niya kay Marco ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Sa pagdaan ng mga araw ay pinilit ni Shine na libangin ang sarili niya para makalimutan niya ang kanyang asawa. Hindi naging madali sa kanya ang lahat dahil kahit saan siyang pumupunta ay mukha ng asawa niyang nakikita niya. Anak, sama ka sa amin para malibang ka naman. Hindi yung dito ka lang nagkukulong sa bahay. At saka maipapakilala ko sa'yo. Alam kong magkakasundo kayo dahil mabait siya. Sabi ng kanyang ina sa kanya. Ma'am, wala na akong panahon para dyan. Tama na yung isang beses kong pagkakamali. Hindi ko na po uulitin yun. Sino bang nagsabi sa'yo na uulitin mong pagkakamali mo? Gusto ko lang na may makasama ka palagi. Kahit na may mga lakad ako. Kaya sige na, bumaba ka na muna para makilala mo siya. Nakangiting sabi ni Josie sa anak niya. Wala namang ibang choice si Shine kung hindi sundin ng ina. Pasensya ka na iho kung natagalan kami ng anak kong ito ha. Eto palang nag-iisa kong unika iha, si Shine. Iha, siya naman si Lloyd. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Hi Shine, nice to meet you. Sabay abot niya ng kamay niya sa babae. Hi, balik na bati ni Shine at tinanggap ang kamay ng binata at binawi rin niya ito kaagad. So tayo na. Sabay-sabay na lumabas ng bahay ang tatlo. Pinagbuksan naman ni Lloyd ang pinto si Shine habang si Josie ay nakangiting nakatingin sa dalawa. Sa isang sikat na mall sa Canada gumala ang tatlo at dahil madaldal si Lloyd ay mabilis na napalagay ang loob ni Shine sa binata. Eto Shine, bagay to sa'yo. Sabay pakita ni Lloyd ang damit na napili niya para sa dalaga. Hindi ba masyadong revealing ang damit na yan? Parang hindi kasya sa akin ang damit na yan. Tutol ni Shine sa naturang damit. Isukat mo na lang para malaman natin. At tama nga si Shine. Feeling niya kasi ay hindi ito kasya sa kanya. Sayang, ang ganda pa naman. Pero okay lang, maghanap na lang tayo ng iba. Nakangiting sabi ni Lloyd sa dalaga. Kaagad namang tumango si Shine. Halos buong araw nilang nilibot ang buong mall. At pagod na umuwi sila sa bahay nila Shine. Iho, dito ka na maghapunan. Nagpaluto na ako sa katulong namin para sa'yo. Anyaya ng ina ni Shine sa binata. Sa susunod na lang tita, magagabi na rin po kasi. Pero sa susunod, pwede rin po ba ako ditong matulog? Naku, ikaw talaga iho, puro ka kalokohan. Sagot ni Josie. Nagkaroon ng tunog ang tawa ni Lloyd na nakatingin kay Shine, sabay kindat dito. Kahit si Shine ay napangiti na lang sa lalaki. Magaan ang loob niya sa binata at pinagpapasalamat niya yon. O hindi ba sabi ko sa'yo mabait ang batang yun eh. Nakangiting sabi ni Josie sa anak niya. Sino po bang magulang ni Lloyd ma? At paano po kayo nagkakilala? Tanong ni Shine sa kanyang ina. Anak siya ng kaibigan ko dito sa Canada. Natulad din natin, Pinay din. Kaya ako siya ipinakilala sa iyo dahil may tiwala ako sa batang yon. At alam kong mabait yon. Kaya panatag ako kung magiging magkaibigan kayong dalawa. Napatango si Shine sa kanyang ina. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti nang nalilibang si Shine kasama si Lloyd. Panay pa ang tawa niya sa mga corny jokes ng binata. Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Lloyd sa dalaga nang bigla itong napahawak sa kanya. Hindi. Okay lang ako. Napagod lang siguro ako kaya ako nahilo. Paliwanag ni Shine. Kaagad namang inayos ng upo ni Lloyd ang dalaga para hindi na ito mahilo pa. Habang sa Pilipinas, nag-aaway na naman si Charina at Marco. Alam ko namang mahal mo siya eh. Kaya ka nagkakaganyan sa tuwing magkasama tayo. Alam kong wala kang ibang iniisip kung hindi siya. Kalimutan mo na siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ako lang nagmamahal sa'yo ng totoo? Galit na sigaw ni Charina kay Marco.
Hindi ko alam kung ano na naman ang pumasok dyan sa utak mo at kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Wala na ba talaga tayong peace of mind pag magkasama tayong dalawa? Wala ka ng ibang bukang bibig kung hindi si Shine. Hiniwalayin ko na nga siya dahil sa'yo eh. Ano pa bang gusto mo? Tumayo na si Marco at kinuha ang coat niya. Saan ka na naman pupunta, ha? Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sigaw ni Charina sa binata. Pero hindi siya nito pinansin. Diretso na itong umalis at iniwan ng galit na dalaga. Walang hiya ka talaga, Shine. Kahit nasa malayo ka na, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Galit na sabi ni Charina habang pinagtatatapon ng mga gamit niya sa kanyang kondo. Anong meron at nagyaya kang uminom ngayon? Tanong ni Charles kay Marco. Huhulaan ko. Nag-away kayo ni Charina, no? Napagtanto mo na ba ngayon na malaki ang kaibahan ng asawa mo sa pinsan niya? Sabi ulit ni Charles. Siyang dahilan kaya kami nag-away. Wala na siyang ibang iniisip kung hindi si Shine. Nasasakal na ako sa kakabulyaw niya. At hindi lang yun. Lahat ng babaeng nakapaligid sa akin pinagseselosa niya. Walang ganang sabi ni Marco. Yan. Kung sana noon mo pa yan nakita, hindi mo sana nagawa na saktan ng asawa mo noon na siyang gusto ng lolo mo para sa'yo nung nabubuhay pa ito. Kung sakaling nabubuhay pa si Don Ernesto, naku, siguradong galit na naman siya dahil sa ginawa mo sa babaeng gusto niya para sa'yo. Huwag na natin silang pag-usapan. Gusto ko nilang uminom. Walang nagawang dalawang kaibigan kung hindi ang samahan siya hanggang sa hating gabi na siya nakauwi. Pagpasok niya sa kanilang mansyon ay walang kahit na anong ingay ang naririnig niya. Naalala niya ang kanyang asawa nung nasa mansyon pa ito. Kapag ganung oras siya nakauwi ay kaagad na siyang inaasikaso nito. Lalo na't kapag nakainom siya. I miss you, wife. Mahina niyang bulong bago tuluyang nakatulog sa kanyang kama. Kamusta na siya, tita? Tanong ni Lloyd sa ina ni Shine nang dumalaw ito sa ospital kung saan nakakonfine si Shine. Okay na siya, iho. Buti na lang at malakas ang kapit ng bata at hindi ito tuluyang nalaglag. Salamat sa pagdala mo sa kanya rito, ha? Pasasalamat ng ina ni Shine sa binata. Ito kasi ang nagdala kay Shine sa ospital ng dinudugo na ito. Hindi nila alam na buntis pala ito. Maging si Shine ay nawala sa isip niya na hindi pa pala siya dinadalaw ng kabuanan niya. Medyo nadismaya pa si Lloyd nang malaman na buntis si Shine dahil sa maiksing panahon ay napamahal na siya sa dalaga. Wala po yun, tita. Ang importante, ligtas na siya at ang anak niya. Malumanay na sabi ni Lloyd sa ginang. Ilang araw lang ang pagstay ni Shine sa ospital, nakalabas na rin siya. Kumain ka nito, anak. Kailangan mo yan para healthy ang anak mo. At ikaw rin. Simula ngayon ay ako na mismong mag-aalaga sa'yo para safe kayo ng anak mo na apo ko. Maraming salamat sa pag-aalaga sa akin, ma. Kung wala ka siguro, ewan ko na lang kung ano nang ginawa ko ngayon. Basta't mag-iingat ka palagi. Nandito lang ako para sa'yo. O, nandito na palang knight in shining armor mo eh. Nakangiting sabi ni Josie. Nakangiti namang nilingon ni Shine ang lalaking papalapit sa kanila. Hi, good morning. May dala akong prutas para sa'yo. Salamat nag-abala ka pa. Siyempre, kailangan mo yan dahil maraming vitamins ang meron dyan. Nakangiting sabi ng binata. Iniwanan na ni Josie ang dalawa sa may hardin at pumasok sa loob ng bahay. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Hindi na ba sumasakit ang tiyan mo? Hindi na at salamat pala sa pagdala mo sa akin sa ospital Kung hindi dahil sa'yo siguro, nalaglag na tong dinadala ko na hindi ko alam. Wala yun at masaya ako para sa'yo. Dahil kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Salamat. Kung kasing bait mo lang sana siya at kung ikaw na lang sanang naging siya, siguro hindi ako magkakaganito ngayon. Huwag mo na siyang isipin, nandito naman ako para samahan at alagaan ka. At kung papayag ka, ako na ang tatayong ama na dinadala mo. Pinapangako ko sa iyo nga alagaan na tatanggapin ko na tunay kong anak ang dinadala mo. Basta, mahalin mo lang din ako. Nakikiusap na sabi ni Lloyd sa dalaga. Hindi ka naman mahirap mahalin, Lloyd. Pero kasi, hindi pa ako handang magmahal ulit. Dahil buhay pang mga sugat na dulot ng asawa ko sa akin. At kung sakaling magmamahal man ako, pinapangako kong ikaw na yon. Kahit nalungkot ay nakangiti pa rin si Lloyd dahil kahit papaano ay may pag-asa pa siya sa dalaga. Mas naging close pa ang dalawa
At halos kada araw ay nasa bahay nila Shine si Lloyd para alagaan at samahan siya kung gusto niyang maglakad. At kapag may check-up siya ay si Lloyd ang kasama niya. Kaya napagkakamalan na sila ng ubi ni Shine na mag-asawa. Hindi ka ba naiilang na mapagkamalan kang asawa ko nung mga hindi nakakakilala sa atin? Malumanay na tanong ni Shine sa binata. Kasalukuyan silang nasa park, naglalakad-lakad para ma-exercise ang mga paa niya. Hindi, masaya pa nga ako dahil asawa na palang tingin nila sa atin. At masasaya pa ako kung magkakatotoong sinasabi nila. Nakangiting sabi ni Lloyd sa dalaga. Napangiti na lang din si Shine na nakatingin sa binata. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo, Lloyd. Hindi mo naman kailangang gawin yun. Ang importante sa akin, ikaw at ang magiging anak natin. Nakangiti lang na tumango si Shine sa binata. Sobrang thankful siya na nakilala niya si Lloyd. At balak na niyang sagutin ng binata. Naghahanap lang siya ng tamang panahon. Sa paglipas ng mga araw, mabilis na lumaki ang tiyan ni Shine at naghihintay na lang siya sa paglabas ng anak niya. Doc, how is she? Kaagad na tanong ni Lloyd sa doktor nang lumabas ito. She's fine now and congratulations. Your baby is a girl. Thank you, Doc. You're welcome. Nagpaalam na ang doktor at pumasok na rin si Lloyd sa kwarto ni Shine nang mailipat na ito. Uy, ang baby namin. Manang-mana ka sa iyong ina, baby. Mahinang bulong ni Josie sa apo niya habang kalong ito. Tulog pa kasi si Shine kaya mahina lang ang boses nila. Tita, bibili lang ako ng pagkain natin sa labas para pagkagising ni Shine ay makakain siya kagad. Paalam ni Lloyd sa ginang. Maraming salamat, iho. Tumangulang si Lloyd at pagbalik ng binata sa loob ay gising na si Shine. Nakangiti naman siyang lumapit kay Shine. Kamusta ang pakiramdam mo? May binili akong pagkain para sa ating tatlo. Kumain ka na muna habang mainit pa itong sabaw. Salamat, Lloyd, ha. Hindi ko alam kung papaano kitang pasasalamatan sa kabutihan na nagawa mo sa akin at sa anak ko. Mahinang sabi ni Shine sa binata. Makita lang kitang masaya, masaya na rin ako para sa'yo. Nakangiti naman na nakatingin ang ginang sa dalawa. Pagkalabas ng ospital ay si Lloyd pa rin ang sumundo sa kanila, pauwi sa kanilang bahay. Mabilis lang na lumipas ang panahon. Masayang nakatingin si Shine sa dalawa na naglalaro sa may hardin. 7 taon na ang anak niya at 3 taon na silang may relasyon ni Lloyd. At masaya siya sa lalaking ipinalit niya sa dati niyang asawa. Ang saya nilang tignan, hindi ba? Wala pa ba kayong planong magpakasal? Malumanay na tanong ni Josie sa anak niya. Saka na lang siguro, ma. May plano kasi kami ni Lloyd na sa Pilipinas magpapakasal. Since nandun naman ang mga magulang niya ngayon. Malumanay na sagot ni Shine sa kanyang ina. Ikaw ba? Handa ka na bang bumalik sa Pilipinas? Paano kung magkita ulit kayo ng asawa mo? Matagal ko nang inihanda ang sarili ko para sa pagkikita namin, ma. At kung sakaling malaman man niya ang totoo na may anak kami, hindi ko naman ipagkakait sa kanyang anak niya. Basta, sa akin pa rin ito titira. Alam ko naman na may mahal na siyang iba. May mahal na rin naman akong iba kaya hahayaan ko siyang maging tatay sa anak niya kung sakaling maghahabol siya sa karapatan niya. Nakangiting inakbayan ni Josie ang anak niya. Nag-matured ka na talaga at sobrang proud ako sa iyo, anak. Maraming salamat, ma. Tulad ng sinabi ni Shine, pagkatapos ng pasukan ay kaagad ng inasikaso ni Shine at Lloyd ang mga kailangan nila para sa pagbabalik nila sa Pilipinas. Kasama ang kanyang ina, pati na rin ang yaya ng anak niya. Mommy, faster! Malilate na po tayo sa flight natin. Sigaw na anak ni Shine sa kanya. Wait a minute, baby! Sigaw din ni Shine mula sa kwarto niya. Nakasimangot naman at nakangusong anak niya na siyang ikinatawa ni Lloyd. Alam niyang sobrang excited ng bata na makarating sa Pilipinas. Kaya pati ina niya minamadali na niya. Don't worry, baby. Hindi pa naman tayo late. Dahil mahaba pang oras natin kaya relax ka lang, okay? Kahit nakabusangot ay tumango pa rin ang bata sa kanya. Alam ng bata na hindi si Lloyd ang ama niya. Pero tinatawag pa rin niya itong daddy. Para daw kahit wala ang daddy niya, ay may isa pa siyang daddy na pwedeng tawagin at si Lloyd yon. Pagbaba ni Shine sa hagdan ay halos hindi na kumurap si Lloyd na nakatingin sa nobya niya. Huy, baka matunaw ako dyan sa kakatitig mo sa akin. Nakangiting sabi ni Shine sa nobyo.
Kung pwede mo naman kitang tunawin para ako lang makakita dyan sa angkin mong ganda, gagawin ko. Nakangiting sabi ng binata. Uwe, talaga? Kaya mo akong tunawin? O sige nga, subukan mo akong tunawin at itago? Nanunuksong sabi ng nobya. Kinuha ni Lloyd ang kamay ng nobya at itinapat sa dibdib niya, kung saan tumitibok ang puso niya. Matagal ka nang nakatago dito at sapat na para malaman kung akin ka na talaga. Niyakap ni Shine ng binata bago siya may ibinulong rito. Don't worry, sayo lang ako at wala nang iba pang aagaw sa akin mula sayo. Bulong niya sa binata bago niya ito hinalikan sa labi. I love you, kaya sige na baka maliit pa tayo. Natatawang sabi ni Shine sa binata dahil hindi na ito nakakibo nang halikan niya ito. Nakangiti namang nakasunod ang binata sa nobya niyang nauna na sa kanyang maglakad. Sa Pilipinas ay pinagbababato ni Charina ang mga gamit niya sa kanyang kondo na siyang nadatnan ng kanyang ina. Chari, ano ba? Hindi ka ba titigil ha? Ano na naman bang nangyayari sa iyo at nagwawala ka na naman? Tanong ng kanyang ina sa kanya. Kasi mami, kanina pa ako naghihintay dahil anniversary namin ngayon. Gusto ko sana siyang yayain na magpakasal pero hanggang sa mga oras na to, wala pa rin siya. At ang nakakainis dahil hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Emosyonal niyang sabi sa kanyang ina. My goodness, Charina. Yan lang nagwawala ka na? Paano naman kung may emergency pala kaya hindi siya nakarating? Paano kung may nangyari palang hindi maganda sa kanya? Imbis na hanapin mo siya, nagwawala ka pa dyan kaya lumalayo ang loob ni Marco sa'yo eh. Dahil dyan sa ugali mo. Saan ka ba kasi nagmana ng ugali? Naiiritang sabi ni Maria sa anak niya. Ma'am, kailangan pa bang itanong yan? Siyempre sa'yo ako nagmana. Kanina pa ba ako dapat magmana, ha? Ikaw lang naman ang nanay ko. Sagot ni Charina sa ina niya. Uy, yun na nga eh. Ako ang iyong ina pero magkaiba tayo ng ugali. Dahil lumalaban ako ng patas, hindi katulad mo na basta na lang magkakagusto sa lalaking may asawa na. Ewan ko ba't bakit nagkagusto ko dyan sa Marco na yan? Kesa dun sa mga manliligaw mo na mas mayaman pa sa kanya at mas may appeal pa. Hindi ko alam kung bakit ba pumatol ka sa kanya. Mami, matagal na kami nagmamahalan ni Marco. Hindi pa sila kasal ni Shine ay akin na siya. At naging komplikado lang ang relasyon namin dahil si Shine ang ipinakasal ng lolo ni Marco sa kanya. Kahit alam niyan ako ang girlfriend ng apo niya. Hindi magkakalechi-lechi ang buhay ko eh, kung hindi dahil sa matandang yun. Galit na sabi ni Charina sa kanyang ina. Hindi nakapagsalita pa si Maria dahil sa sinabi ng anak niya. Hindi niya alam na ganun pala ang pinagdadaanan ng anak niya. Gusto niya itong tulungan na magkaayos sila ni Marco. Pero wala siyang magagawa. Hindi rin niya pwedeng sabihin sa dalaga na alam niyang hindi pa naanal ang kasal ni Shine at Marco. Dahil hindi ipinasa sa abogado ni Marco noon ang papel na pinapirmahan niya sa kanyang asawa. Kaya hanggang ngayon ay asawa pa rin ni Marco si Shine sa batas, sa lupa at sa langit. Linisin mo itong kwarto mo at ako nang bahala para hanapin si Marco. Bilisan mong pagkilos mo dahil baka lalong hindi ka puntahan ni Marco pag nalaman niyang nagwawala ka rito sa kondo mo. Lumabas ng kwarto si Maria habang si Charina ay mabilis na niligpit ang mga gamit niyang nagkalat sa sahig. Ilang oras din ang itinagal ang biyahe ni na Shine bago sila lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Sa bahay na tayo dediretso dahil naghanda ng pagkain sila mami para sa atin. Nakangiting sabi ni Lloyd sa mga kasama niya. Dad, ito na po bang Pilipinas? Inosenteng tanong ng anak ni Shine sa binata. Yes baby, at dito na tayo titira. Really po? Wow! Manghang sabi nito. O tayo na, naghihintay na raw sa labas ang sundo natin. Hinawakan ni Shine ang anak niya at iginiya ito palabas ng airport kung saan naghihintay ang sundo nila. Dumiretso sila sa bahay ng magulang ni Lloyd kung saan ay doon nila napagkasunduan na magpahinga muna bago tumuloy sa kanilang sariling bahay. Pasok po kayo ma'am, senyorito. Maligayang pagdating po sa inyo. Maraming salamat Manang Lydia. Masayang sinalubong ni Karen ang mag-ina kasama ang anak niya at ang anak ni Shine sa bahay nila. Kamusta na kayo? Naku, mabutit na kabalik na kayo rito. Kamusta ka na Josie? Sabay beso niya sa ginang. Okay lang ako Karen. Nakangiting sagot ni Josie sa kaibigan.
Ikaw Iha, kamusta ka na? Hello baby, kamusta ng apo ko? I'm okay po, Granny. Masayang sabi ng bata. Okay lang po, tita. Kayo po, kamusta po kayo dito? Si tito po pala, nasaan? Nasa opisina pa, Iha. Nakangiting sabi ng ginang. Baka nakalimutan niyo po, nandito pa ako. Tila nagtatampong sabi ni Lloyd sa kanyang ina. Ano ka ba naman, San? Kahapon pa tayo nag-uusap tapos magtatampo ka na kagad. O sige na, wag ka na magtampo dyan. Halina kayo't kakain na tayo. Masayang nagsalo-salo sa pagkain ng pamilya nila Shine at Lloyd. Pagkatapos ay nagpahinga lang silang saglit bago tumuloy sa kanilang bahay. Love, maraming salamat sa paghatid mo ah. Alam kong pagod ka rin kaya magpahinga ka na muna dito. Mamaya ka na umuwi. Pigil ni Shine sa nobyo niya. Kung sasamahan mo akong magpahinga, bakit hindi? Bukas pa ako uuwi. Nakangising sabi ni Lloyd sa nobya. Mahina siyang nahampas ni Shine sa dibdib. Nakaagad niyang ikinadaing. Aray! Napahawak sa kanyang dibdib si Lloyd nang hampasin siya ni Shine. Kaagad namang nahintatakutan si Shine. Love, ano nangyari? Sorry. Saan ang masakit? Sabihin mo sa akin. Natataranta niyang tanong sa binata. Dito masakit, dito. Turo niya sa dibdib niya sa tapat ng kanyang puso. Kaagad namang hinawakan ni Shine ang itinuturo ni Lloyd sa kanya. Nakangisi namang hinuli ni Lloyd ang kamay ng nobya. Bago niya ito hinapit at ikinulong sa bisig niya. Kaagad naman na napamulagad si Shine nang mahinang tumawa si Lloyd. Akala mo totoo no? Sira ulo ka talaga. Ba't mo ginawa yun? Alam mo bang kinabahan ako ng sobra sa ginawa mo? Akala ko totoong may sakit ka na. Bulyaw ni Shine sa binata. Malaki naman ang ngiti na niyakap ni Lloyd ang nobya. I know. I'm sorry. Gusto ko lang makita kung papaano ka mag-alala sa akin. At ngayong alam ko na sobra ka mag-alala sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang mawala ka sa akin. Mahinang sabi ni Lloyd habang nakapatong sa balikat ni Shine ang mukha niya. Kaagad namang kumalas si Shine sa pagkakayakap ni Lloyd sa kanya. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Bakit? May problema ba? Malumanay yung tanong ni Shine sa binata. Wala naman. Nag-worry lang ako kasi nasa Pilipinas na kasi tayo. At alam kong hindi magtatagal ay malalaman na niya na nakauwi ka na galing ibang bansa. Malumanay niyang sagot sa nobya. Yan lang bang dahilan? Ngumiti ng matamis si Shine sa binata bago siya yumakap dito. Tandaan mong ikaw na ngayon na binibigyan ko ng karapatan sa akin. Matagal na kaming wala ni Marco. At kung sakaling magkita man kami, wala na sa akin yun. Mahal kita hindi lang dahil sa sakripisyo mo sa akin, kung hindi dahil sa pinili ka ng puso ko. Mahal na mahal kita. Tatandaan mo yan ha? Thank you. Thank you love. Kinintilan ni Lloyd ng halik sa labi at sa noo si Shine bago ito nagpaalam na aalis na siya. Hindi na siya nakapagpaalam pa sa ina at anak ng nobya dahil kasalukuyan ang nagpapahinga ang mga ito ngayon sa kanilang kwarto. Inihatid lang ni Shine sa labas ng bahay nila si Lloyd at nang makalayo na ang kotse ng binata ay saka pa lang siya pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto bago pa sa lampak na inihiga ang sarili sa malambot niyang kama. Hindi maiwasan ni Shine na isipin kung ano magiging reaksyon ni Marco pag nakita siya. Lalo na pag nalaman nito na may anak sila. Nasa ganung pag-iisip siya nang umilaw ang cellphone niya. Naka-silent kasi ito, kaya wala itong tunog. Love, tulog ka na ba? Hindi kasi ako makatulog. Iniisip kita. Basa niya sa text ni Lloyd. Bigla namang nag-init ang pisngi ni Shine dahil sa text na nabasa. Simpleng pakilig lang ni Lloyd sa kanya ay bumibigay na siya. At inaamin niya sa sarili niyang in love siya rito. Talaga ba? Ako ang iniisip mo? Ikaw din ang iniisip ko eh. Nilagyan pa niya ng emoji na nakangiti ang text niya at sinend ito. Hindi pa yata nakakarating ang text niya nang tumawag ng binata. Ayaw mo yata akong patulugin dahil sa sinabi mo. Kaagad na sabi ni Lloyd sa nobya. Mahina namang napatawa si Shine sa bungad ni Lloyd sa kanya. Naglalambingan lang ang dalawa sa tawag hanggang sa nalubat na ang cellphone ni Shine. Saka palang napilitan si Lloyd na pakawalan ng dalaga. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi niya alam kung bakit nagkakagano na lang siya. Bigla na lang parang ayaw niyang malayo sa tabi ng nobya. Kinabukasan, habang busy si Marco sa opisina,
ay bigla nilang bumukas ang pinto at pumasok doon si Charina. Sobrang iksi ng suot niyang skirt. Kaagad na tumaas ang kilay ni Marco nang makita ang suot ng dalaga. Naubusan ka na ba ng damit at ganyan na kaiksi ang suot mo? Hindi ka na ba nahiya? Konti na lang makikita na yung kaluluwa mo. Kaagad naman sumimangot si Charina nang marinig ang sinabi ng binata sa kanya. Bakit? Hindi ba maganda? Sabi ni Mami okay naman daw at maganda naman. Dahil maputi naman ako. Sabi pa ng babae. Naiiling na bumalik sa pinipirmahan niyang papeles ang tingin ni Marco at hindi na pinansin ang babaeng nasa harap niya. Bakit ka ba nandito? Wala ka bang trabaho sa inyo? Tanong ng binata sa dalaga. Wala naman akong gagawin sa bahay Tsaka may mga katulong naman na gumagawa ng mga gawain doon. Like pagluluto ng pagkain namin. Ano naman ang silbi nila? Binabayaran buwan-buwan kung hindi nila gagawin ang trabaho nila. Diretsyong sabi ng dalaga. Abala sa pagkukwento ng kung ano-ano ang dalaga. Nang bigla na lang napapikit habang iniisip ni Marco ang asawa niya. Namimisan niya ito pero hindi niya alam kung paano ito hahanapin. I really missed you, wife. Nangungulila niyang sambit sa asawa. Agad na pamulat ng mata si Marco nang malakas na hampasin ni Charina ang table niya. How dare you para gawin sa akin to? Galit na sigaw ni Charina sa lalaki. Minahal kita ng lubos. Halos buong buhay ko ikaw lang ang inalayan ko. Pero bakit mo to nagawa sa akin? Mahal na mahal kita, Marco. At hindi ako papayag na maging masaya ka. Gagawin kong lahat maging akin ka lang. Emosyonal na sabi ng babae. Mabilis na lumabas ng opisina si Charina habang umiiyak. Nang bumukas ulit ang pinto ay nagtatanong ang tingin ni Josh at Charles sa kanya. Nothing. Maiksi lang niyang sagot. Pero hindi naniwala ang dalawa niyang kaibigan. I didn't know kung anong bang dapat kong gawin. Pati ako naguguluhan sa sarili ko. Sa isang iglap na walang nararamdaman ko sa kanya. At ngayon ko napagtanto na mahal ko palang asawa ko. I need her in my life. Handa akong maghintay kung kailan siya babalik. Hihingi ako ng tawad sa kanya at gagawin kong lahat. Mapatawad niya lang ako. Hindi yun ganun kadali. Matapos mo siyang lokohin ng harap-harapan, sa tingin mo ba, babalik pa siya sa'yo? Alam mo yung mga babae, pag nasaktan ng sobra at naka-move on, mahihirapan ka nang ibalik ang tiwala nila sa'yo. Tingin ko sa ilang taon na nawala ang asawa mo sa poder mo, sigurado akong naka-move on na siya ngayon kasi alam niyang hindi mo siya mahal. At isa pa, pumirma na siya ng annulment niyo, hindi ba? Mahabang sabi ni Aris. Hindi pa kami hiwalay. Maiksing sabi ni Marco sa mga kaibigan niya. What? Sabay na umalma ang dalawang magkaibigan. Nagtatanong ang tingin nilang nakatingin kay Marco. Dahil hindi ko naman ipinasa ang annulment na yun sa abogado ko. Nagdadalawang isip kasi ako kung ipapasa ko ba yun o hindi. Kaya itinago ko na lang yun. Mahinahon niyang sabi sa mga kaibigan. Kaya naiiling na hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Marco. Dahil sa kanilang nalaman. Kung hindi pa nila ito kinulit ay hindi pa ito magsasabi ng totoo sa kanila. Sa tagal ng panahon na magkasama sila, hindi nila alam na kaya pala silang paglihiman ni Marco. Nagtagal pa ang pag-uusap ng tatlo sa opisina ni Marco. Nagpa-deliver na lang din ang pananghalian nila si Marco para doon na sila kumain. Ano ng plano mo ngayon? Tsak na hindi ka pa kakawalan ni Charina. Alam mo kung gaano kabaliw sa'yo yun. At alam nating pareho kung anong kaya niyang gawin. Makuha ka lang. Sabi ni Charles. Nakipaghiwalay na ako sa kanya pero ayaw niya. Kita mo? Ano naman kaya ang gagawin niya pag nalaman niyang hindi pa pala kayo hiwalay ni Shine? Wala na akong pakialam sa kanya. Ang importante sa akin, si Shine. Mahinahong sabi ni Marco. Speaking of Shine, nakita siya ni Camel kagabi sa labas ng airport. Kasamang ina niya. Kibit-balikat na sabi ni Aris. What? Moron! Bakit ngayon mo lang sinabi? Si Charles yun na nagulat din sa sinabi ni Aris. Nakalimutan ko Nawala sa isip ko. At saka sabi ni Camel mas gumanda pa daw ang asawa mo ngayon. Pero may kasama daw siyang lalaki na gwapo din. Hindi na daw niya ito nakausap dahil nakapasok na raw kagad si Shine sa sasakyan. Dugtong ni Aris. Hindi alam ni Marco kung anong mararamdaman niya. Ngayong nalaman niyang nakabalik na ang asawa niya. Excitement at kabang nararamdaman niya. Pero palaging nakatatak sa utak niya na babawiin niya ang asawa niya. Mommy, anong gagawin ko? Hindi sila pwedeng magkita, Ma'am. Babalikan siya ni Marco. Akin lang si Marco, Ma'am. Akin lang siya.
Mas lalo kong mahihirapan ako din ulit ang loob niya pag nagkita pa sila. Hindi mapakaling sabi ni Charina sa kanyang ina. Ayaw mo siyang magkita sila ng asawa niya. Bakit ba kasi nung una pa lang ay hindi mo na siya niyayang magpakasal habang mahal ka pa niya? Mas pinapairal mo kasi ang kapraningan mo. Ang akala mo kasi ay hahabulin ka ni Marco pag lumayo ka. Ano ngayon? Kabaliktaran na ang nangyayari dahil ikaw na ngayon ang gahabol sa kanya. Bulyaw ni Maria sa anak. Hindi naman nakaimik si Charina sa sinabi ng ina. Totoo naman kasi ang sinabi nito sa kanya. Naiiyak na lang na naitakip ni Charina ang kamay niya sa kanyang mga mata. Ready ka na ba, baby? Tanong ni Shine sa anak niya. Gagala kasi sila sa mall. Yes, mommy. I'm ready po. Masayang sabi ng anak niya sa kanya. Nakangiti namang hinaplos ni Shine ang mukha ng anak niya. Kung meron man akong pinakamagandang regalo na natanggap mula sa taas, walang iba yon kung hindi ikaw, baby ko. Mahal na mahal kita, anak. I love you too, mommy. Masayang niyakap ni Shine ng anak niya na nakayakap din sa leeg niya. Oh, wag na kayong magdrama dyan. Tayo na nandito na si Lloyd. Sabi ni Josie sa dalawa. Kaya sabay nang lumabas ng bahay ang tatlo. Daddy! Masayang tumakbo si Cassie sa ama niya at agad na nagpabuhat dito. Wow, ang ganda naman ng baby ko. Really po? Mas maganda pa po kay mommy? Napatawa ng tuluyan si Lloyd sa tanong ng anak niya sa kanya. Of course, maganda si baby pero mas maganda si mommy. At pangalawa si baby kay mommy. Nakangiting sabi ni Lloyd. Nakasimangot naman si Cassie na tumingin sa ama niya. I hate you, daddy. Nakasimangot na sabi ni Cassie. Si Shine, dinig na dinig ang sinabi ng anak ay napatawa na rin na lumapit sa dalawa. Don't worry, baby. Para kay mommy, mas maganda ka. Kaya wag ka na magtampo. Dahil sa puso't isip ni mommy, si Cassie lang ang maganda. Saka palang ngumiti ulit si Cassie nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Habang naiiling naman si Josie at Lloyd na tumingin sa dalawa. Pagdating nila sa mall ay kaagad na hinila ni Cassie ang kanyang ina sa loob. Baby, be careful. Baka madapa ka. Saway ni Shine sa anak niya na bumitaw ito sa kanya. Faster, mommy! Sige na, mauna ka na, habulin mo ng anak mo. Tumangulang si Shine bago sinundan si Cassie. Pero hindi pa siya nakakalapit sa anak niya nang may mabangga na itong tao. Oh my! Lalapitan na sana niyang anak nang lumingon ang taong nabangga nito. Kaagad nagtago si Shine para hindi siya makita ng anak niya dahil lumilingon-lingon ito sa kinaroroonan niya. Hey, who's with you? Bakit pinababayaan ka nilang ikaw lang mag-isa? Baka mawala ka rito. Sabi ni Marco sa batang bumangga sa kanya. I'm with my mommy and daddy, pero hindi ko alam kung nasa na po sila. Mahinang sabi ni Cassie kay Marco. I'm sorry po kung nabangga kita. It's okay, baby. Basta huwag ka nang tumakbo pa ulit, okay? Malumanay na sabi ni Marco sa bata. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nangulila sa asawa niya nang makita niya ang mukha ng bata. Kamukha kasi ito ng asawa niya at sobrang gaan ang pakiramdam niya sa batang kaharap. Cassie! Agad na palingon si Cassie kay Lloyd habang papalapit ito sa kanya. Daddy! Masayang niyakap ni Cassie si Lloyd. Nasaan ang mami mo? Bakit ikaw lang mag-isa rito? Kaagad na tanong ni Lloyd sa bata habang si Marco ay nakatingin lang sa dalawa. Hanggang sa umalis na mga ito. Kung hindi siguro siya nakipaghiwalay kay Shine noon, siguro ay kasing laki na ng batang yun ng anak niya ngayon. Nasabi na lang niya sa sarili habang bumuntong hininga. Umalis din kagad sa mall na yun si Marco dahil may pupuntahan pa siya. Pero hindi pa man siya tuluyang nakalalayo nang tumunog ang cellphone niya na kaagad naman niyang sinagot. Bro, nasan ka na? Nasa mall kaming tatlo, punta ka rito. Dinig niyang sabi ng kaibigan niya sa kabilang linya. Napilitang bumalik ni Marco sa loob ng mall kung nasa saan ang mga kaibigan. Habang naglalakad ay napansin niya ang bata sa kabilang hallway na naglalakad kasama ang ama nito. At nang may lumapit na babae dito ay halos hindi makagalaw si Marco sa kinatatayuan niya. Matapos makita ang babae, lalo na ang paghalik at paggiti ng babae sa lalaki. No, hindi siya yan. Ikinurap-kurapan ni Marco ang tingin niya, pero ganin pa rin ang nakita niya. Sa isang iglap ay nawala sa mga kaibigan niya ang kanyang atensyon
dahil nakasunod na siya sa mga taong nakita niya. What happened? May problema ba? Tanong ni Lloyd nang lumingali nga ito sa paligid nila. Wala love. Parang may nakatingin kasi sa atin eh. Sabi ni Shine. Pati si Lloyd ay napalingon din sa paligid nila. Wala naman taong nakatingin sa atin. Baka sa isip mo lang yan. Let's go, kumain muna tayo. Baka nagugutom na si Cassie. Baby, saan mo gustong kumain? Jollibee! Napangiti ang dalawa dahil sa sinabi ni Cassie. Okay, mauna na muna kayo sa loob. Magsi-CR lang ako. Okay? Okay love, let's go baby. Mabilis na tumalima si Shine para pumunta sa CR. Dahil ihi na talaga siya. Kaya hindi niya napansin ang taong kanina pa pala nakasunod sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Shine nang mapalabas ang kanina pa niyang pinipigilan na ihi niya. Matapos maghugas ng kamay, ay nag-retouch lang siya saglit bago lumabas. Pero gano'n na lang ang gulat niya na may taong nakatayo sa tapat ng may pintuan at nang lumingon ito sa kanya, ay halos suminto ang kanyang dugo dahil sa nakita. Namumutla ka. Bakit? Ayaw mo ba ako makita? Kaagad na tanong ni Marco kay Shine. Nang makabawi sa pagkabigla, ay saka palang bumalik sa normal ang mukha ni Shine. Anong ginagawa mo rito? Kaagad na tanong ni Shine sa lalaki at hindi binigyang pansin ang tingin nito sa kanya. Sinusundan ka. Maiksing sagot ni Marco sa babae. Hindi ka ba takot na makita ka ng mahal mo? Baka magselos na naman siya pag nakita niyang nag-uusap tayo. Ayoko ng gulo Marco, kaya please lang lumayo ka na sa akin. Tatalikod na sana si Shine nang hawakan ni Marco ang kamay niya. Agad na napataas ang kilay ni Shine nang bumaba ang tingin niya sa kanyang kamay. Bitawan mo ko. Malumanay na sabi ni Shine habang pilit na binabawi ang kamay sa lalaki. I want to talk to you, please. Pahablot na binawi ni Shine ang kamay niya at pinaharap ang lalaki. Wala na tayong dapat pag-usapan, matagal na tayong tapos at may kanya-kanya na tayong buhay. Kaya kung maaari lang wag ka nang manghimasok pa sa buhay ko. Hindi na tayo mag-asawa para mag-usap pa. Excuse me. Hindi na napigilan pa ni Marco si Shine nang umalis na ito pero agad din siyang nagsalita. You're still my wife until now. Salitang nagpatigil kay Shine sa paghakbang. Galit niyang hinarap ang lalaki. At sa isang iglap ay lumapat ang kamay niya sa pisngi ng lalaki. How dare you? How dare you para sabihin sa akin na asawa mo pa ako? Matapos mo kong papirmahin ang annulment papers? Galit na sabi ni Shine sa dating asawa niya. Totoo ang sinabi ko. Dahil hindi ko ipinasang annulment na yun sa abogado ko. Halos hindi makahinga si Shine matapos marinig ang sinabi ni Marco sa kanya. Hindi siya makapaniwalang nakatingin sa dating asawa na ngayon ay nagmamakaawa ang tingin sa kanya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit? Anong dahilan at hindi mo yun ipinasa sa abogado mo? Dahil gusto ko. Mariing napapikit si Shine dahil sa narinig mula sa lalaki. Kahit kailan talaga wala ka talagang kwenta. Kaya nga nagsisisi ako kung bakit minahal pa kita noon eh. At nagsisisi ako kung bakit pa ako pumayag na magpakasal sa'yo. Pero wala na akong magagawa dahil kasal na ako sa'yo. Pasensya ka na ha, pero nakamove on na ako sa'yo. Tumalikod na si Shine nang magsalita ulit si Marco. Nagsisi ako sa ginawa ko sa'yo dahil mahal kita. Diretsyong sabi ni Marco sa asawa niya. Napatawa habang humarap si Shine sa lalaki. Nagpapatawa ka ba? Dahil kung oo, hindi ka nakakatuwa. Wala na akong pakialam sa'yo. At kung ano man ang nararamdaman mo sa akin, wala na akong pakialam. Dahil may mahal na akong iba. Hindi ka pwedeng magmahal ng iba hanggat kasal ka sa akin. Mariing sabi ni Marco. Akmang hahawakan niya si Shine nang may magsalita sa likod nila. She's not yours now. Sa akin na siya. At ako na ang mahal niya. Kasama ang anak namin. Kaya kung maaari, layuan mong asawa ko. Dahil ayokong may kaagaw sa kanya. Napakuyom ang kamao ni Marco matapos makita kung papaanong hapitin ni Lloyd si Shine. She's not yours. Dahil asawa ko siya hanggang ngayon. Kung hindi mo pinaanal ang kasal nyo, pues ako ang gagawa nun para kay Shine. Para tuluyan na siyang maging malaya mula sa'yo. Let's go love. Hindi na nakagalaw pa si Marco nang alalayan ni Lloyd si Shine para makalayo mula sa kanya. Kung patalim lang siguro ang mga mata niya
Humandusay na siguro sa sahig ang lalaking kasama ng asawa niya. Masakit ba? Kaagad na sabi ni Charles habang nakatingin din sa dalawang taong papalayo. Kanina pa pala ito nasa likuran nila ni Shine. Masamang tingin kaagad ang ipinukol niya kay Charles. Pero nagkibit balikat lang ang kaibigan at hindi pinansin ang masama niyang tingin. Okay ka lang ba? Hindi ka ba niya sinaktan? Malumanay na tanong ni Lloyd kay Shine. Paano kung totoo yung sinabi niya? Paano kung hindi niya pinaanal yung kasal namin? Anong gagawin natin? Nangihinang sabi ni Shine sa lalaki. Shh, don't worry. Kung totoo man ang sinabi niya, ako mismong gagawa ng paraan para maanal ang kasal ng dalawa. Malumanay na sabi ni Lloyd. Kaagad namang nabuhayan ng loob sa Shine dahil sa narinig mula sa binata. Si Cassie pala, nasan siya? Saka palang naalala ni Shine ng kanyang anak. Na kay Tita Josie si Cassie. Tapos na raw kasi ang meeting niya with her friends. At dahil hindi kanya makontak, kaya sa akin na lang siya tumawag at pinuntahan kami sa loob ng Jollibee. Paliwanag ni Lloyd. Nakahinga naman ng maluwag si Shine nang malaman na nasa kanyang ina ang anak niya. Matamlay na umuwi si Shine sa bahay nila. Hindi niya alam kung anong gagawin ngayon. Alam niyang hindi pa pala siya annulled kay Marco. At mas lalo siyang mahihirapan kapag nalaman ni Marco na anak niya ang batang kausap sa mall kanina. Uminom ka muna ng tubig para mabawasan ang nararamdaman mo ngayon. Kailangan mo huminahon, love. Ano bang nangyari? Bakit niyo kami kaagad na pinauwi? Kaagad na tanong ni Josie sa anak niya nang makapasok siya sa loob ng bahay. Stella, dalhin mo muna si Cassie sa kwarto niya. Mag-uusap lang kami. Opo, ma'am. Baby, kayaya ka na lang muna ha? May pag-uusapan lang kami. Okay po, mami. Dinala ng yaya si Cassie sa taas. Saka palang din nagsalita si Shine. Anong gagawin ko? Nagkita kami kanina ni Marco sa mall at sinabi niyang hindi pa ako annulled sa kanya. Problemadong sabi ni Shine. Naniwala ka naman agad, anak. Baka naman hinuhuli ka lang niya. Diba sabi mo may pirma na yung annulment na ibinigay niya sa'yo? Alam ko kung kailan at hindi nagsisinungaling si Marco sa akin, ma. At sa sinabi niya sa akin kahapon, alam kong totoo yun. Hindi pa ako annulled sa kanya. Hayaan mo muna. Kukonsulta ako sa abogado ko bukas para malaman natin kung anong dapat nating gawin. Magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka. Payo ng kanyang ina. Tita is right, love. Uuwi na rin muna ako para kumonsulta sa abogado namin kung ano bang dapat nating gawin. Pagod na tumango si Shine sa kasintahan. Umalis na si Lloyd. Umakyat na rin si Shine sa kwarto niya. Pagod ang isip niya sa kakaisip sa mga nangyari ngayong araw. Gusto niyang matulog at magpahinga. Pero ayaw ng isip niya. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Bakit mo to ginagawa? Mahinang sambit ni Shine. Habang sa mansyon ng Monte Carlos, ay dumating na rin ang abogado ni Marco para pag-usapan ng tungkol sa kasong isasampa niya kay Shine kung sakaling hindi ito papayag sa gusto niya. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Alam mo, sa tingin ko, mas lalong hindi ka matatanggap ni Shine kapag ginawa mo yan. Sabi ni Charles kay Marco. Wala nang mas importante sa akin ngayon kung hindi ang mabawi siya sa lalaking yun. Kung kinakailangang idaan ko sa dahas ang lahat, makuha ko lang siya, ay gagawin ko maging akin lang siyang muli. May diing sabi ni Marco. Gusto pa sanang mag-suggest ni Charles pero sa nakikita niya ngayon, ay alam niyang hindi na makikinig pa ang kaibigan sa kung anuman ang sasabihin niya. Habang sa kondo ni Charina, ay galit na pinagtatapon na naman niya mga gamit dahil sa nalaman matapos ibalita ng mga tauhan niya ang pinapagawa niya. Kailangan na siguro kitang burahin sa mundo para masolo ko na ng tuluyan si Marco. Mahinang ani ni Charina sa isip niya at tumatawang nakatingin sa larawan ng pinsan. Pinsang buo niya si Shine pero kaaway yung tingin niya rito dahil lahat ng gusto niya ay nakay Shine napupunta. Lalo na si Marco. Maaga pa pero may bisita na si Shine. Mabuti na lang at tulog pa ang anak niya. Anong ginagawa mo rito? May diing sabi ni Shine na makita si Marco. I want to visit you. Bakit? Hindi na ba ako welcome sa bahay mo? Kung nandito ka para ipagpilitan ng gusto mo, I'm sorry pero maghahain ako ng petition for annulment para sa ating dalawa. Maghahain din ako ng kaso na adultery sa korte sa inyong dalawa ng lalaki mo. Balik na sabi ni Marco sa babae.
Mapaklang napatawa si Shine dahil sa narinig. Naririnig mo bang sinasabi mo? Diba, dapat sarili mong kinakasuhan mo. Dahil ikaw ang may gawa niyan. Kaya ka nga nakipaghiwalay sa akin, diba? Para maging malaya kay ni Charina. Nang kabit mo. Wala na kami ni Charina. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi pa natatapos ni Marco ang sasabihin niya. Nang malakas na mag-asawang sampal ang natanggap niya. Napasinghap pa ang lahat ng katulong. Kasama ang kanyang ina sa ginawa niya kay Marco. Gustong maiyak ni Shine dahil sa galit sa lalaki pero hindi niya nagawa. Pag-isipan mong mabuting alok ko sa'yo. Makipagbalikan ka sa akin. O ipapakulong kita. At ng lalaki mo. Halos hindi na humihinga si Shine dahil sa galit niya kay Marco. I'll give you time until tomorrow. Para hiwalayan siya. At sasama ka sa akin. Kung hindi, alam mo nang gagawin ko. Umalis na si Marco. Nasalubong pa niya si Lloyd sa may pintuan. Ngumisi lang siya sa lalaki at iniwan na ito. Pagpasok ni Lloyd sa loob ng bahay, ay umiiyak niyang naratnan si Shine sa loob. Hey, what's wrong? Anong ginawa niya sa'yo? Bakit siya nandito? Dinala ni Shine si Lloyd sa likod ng bahay at doon kinausap. What? No love. Hindi mo gagawin yan. Hindi ka sasama sa kanya. Pero ipapakulong ka niya, Lloyd. Ako, ipapakulong niya tayong dalawa. At ayokong mangyari yun. Ayokong makulong ka ng dahil lang sa akin. Mahal na mahal kita, Lloyd. Kaya ko ito gagawin. Umiiyak na sabi ni Shine sa nobyo. Pati si Lloyd ay umiiyak na rin na niyakap ang dalaga. Akala ko ba mahal mo ko? Na walang sukuan. Pero bakit ngayon palang sumusuko ka na? I'm sorry, Lloyd. Pero ito na lang ang huli nating pag-uusap. Mahal na mahal din kita pero kailangan kong gawin to. Umiiyak na pumasok sa bahay nila si Shine. Naaawa namang nakatingin ang ina ni Shine sa dalawa. Pero wala siyang magawa dahil sabi ng abogado nila ay siguradong mananalo sila Marco dahil may hawak siyang ebidensya laban sa kanilang dalawa. Laglag ang balikat na umalis si Lloyd sa bahay nila Shine. Sobrang sakit ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Lutang na sumakay siya sa kotse niya at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nakalabasan ng city ang sasakyan niya at hinayaan na lang niya kung saan siyang makarating. Sa isang lugar na tahimik at walang maraming tao, doon pumunta si Lloyd para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya sa ginawang pakikipaghiwalay ni Shine sa kanya. Sobrang mahal niyang babae, kaya labis siyang nasaktan sa naging desisyon nito. Isa sa nagbigay ng sakit sa kanya ay hindi man lang siya hinayaan ni Shine na ipaglaban niya ito sa dati nitong asawa at basta na lang itong sumuko. Nagdaan pa ang mga araw. Nagulat na lang si Shine nang tumawag ang ina ni Lloyd at hinahanap ang binata sa kanya. Kaya hindi mapakaling hinagilap ni Shine ang cellphone niya. Pero nakailang kontak na siya rito ay wala pa ring sumasagot. Pati si Shine ay kinakabahan na rin. Naiblatter na ng ina ni Lloyd ang pagkawala niya. Pero nagdaan na lang ang mga buwan. Wala pa ring balita sa binata. Samantalang si Shine ay hindi na rin tumuloy sa pakikipagbalikan kay Marco dahil kay Lloyd. No, hindi ka pwedeng hindi tutupad sa usapan natin. Pumayag ka na sa gusto ko. At kapag hindi ka tumuloy? Bakit? Ipapakulong mo ko? Galit na sabi ni Shine kay Marco. Gawin mo kung ano man ang gusto mong gawin. Wala na akong pakialam sa'yo. Kung diyan ka masaya, go ahead. Basta hindi na ako babalik sa'yo. Mas importante sa akin si Lloyd. At hindi ikaw ang taong makakapigil sa akin. Sa binitawang salita ni Shine ay tuluyan nang nalaglag ang balikat ni Marco. Umalis na ang asawa niya at hindi na siya nilingon pa nito. Unang pagkakataon na tumulo ang mga luha niya sa sobrang sakit na nararamdaman. Sa mga oras na yon, ay saka palang naisip ni Marco na ganun pala kasakit ang naramdaman ng asawa niya noon nung pinilit niya itong pumirma sa annulment dahil gusto niyang maging malaya. Ma, ikaw na munang bahala kay Cassie ha. Susundan ko lang po si Lloyd. Pagpapaalam ni Shine sa kanyang ina. Sobrang nagsisisi siya kung bakit niya yun ginawa sa taong labis na nagsakripisyo sa kanya. Kaya naisipan niyang babawi siya rito. Huwag kang mag-alala sa anak mo. Ako nang bahala sa kanya. Basta kailangan pagbalik mo rito kasama mo na siya ha? Makakaasa ka ma. Aalis na po ako.
Kumaway-kaway si Josie na nakatingin sa anak niyang papalayo ang sinasakyan nitong kotse at ipinagdasal niyang sana ay maging masaya ng anak niya. Mahaba-haba rin ang ibiniyahe ni Shine bago sila nakarating sa lugar kung saan doon na malagi si Lloyd. Napatingin pa siya sa magandang tanawin na nasa paligid niya. Ang ganda po pala dito. Mahina niyang ani na dinig naman ng kasama niya. Opo ma'am, maganda po talaga dito. At ito lang ang palaging pinupuntahan ni Sir kapag may problema siya. Private property po kasi nila ito at tanging sila lang pumupunta rito. Sabi ng driver ni Shine na driver din ng pamilya ni Lloyd. Sumunod po kayo sa akin ma'am. Nandito po ang malaking bahay nila sa likod. Tahimik lang na sumunod si Shine sa driver. At paghinto nila ay isang malaking bungalow ang bumungad sa kanya. Sa likuran po ng bahay na yan, meron po diyang maliit na bahay na nasa taas ng isang puno. Diyan po si Sen namamalagi. Ipapasok ko na lang po itong dala mo sa loob. Ikaw na lang ang pumunta sa kanya. May hagdan naman po ang bahay na yon. Medyo mataas pero may hawakan naman po para hindi ka mahulog. In short, isa pong treehouse ang nasa likod ng bungalow na to. Tumangulang si Shine sa driver at umalis na ito. Samantalang si Shine ay nagpatungo na sa sinabi ng driver sa likod. Kinakabahan man ay pinilit ni Shine na akyatin ang treehouse na nasa taas ng puno dahil alam niyang nanodoon sa taas si Lloyd. Hingal pa siyang nakarating sa taas dahil sa sobrang takot. Malakas ang hangin sa taas kaya nilipad ang mahaba niyang buhok na siyang lalong ikinatakot niya. Lloyd, tulong! Kaagad na sigaw ni Shine nang biglang lumakas ang hangin sa taas. Natatakot siyang bumitaw sa hawakan dahil feeling niya ay mahuhulog siya pag ginawa niya yon. Naalimpungatan si Lloyd mula sa mahimbing niyang pagkakatulog nang may marinig siyang iyak mula sa labas ng maliit niyang kubo. Kaya kahit inaantok ay tumayo siya mula sa duyan at lumabas ng kubo. The heck? What are you doing? Pasigaw na tanong ni Lloyd nang makitang nakaupo habang umiiyak ang babaeng na nakahawak sa hawakan ng hagdan. Mabilis na hinila siya ni Lloyd papasok sa loob ng kubo at pinaupo sa duyan kung saan siya natulog. Bakit ka ba umakyat na walang pasabi, ha? Paano na lang kung nahulog ka? Sinong sasalo sa'yo sa baba? Galit na bulyaw ni Lloyd sa dalaga. Bakit? Hindi mo ba ako sasaluhin? Nakalabing sabi ni Shine sa binata. Napapikit habang gustong matawan ni Lloyd dahil sa sinabi ng nobya. At paano naman kitang sasaluhin kung nandito ako sa taas at ikaw nandun sa baba? Dahil bumagsak ka na, ha? Galit pa rin niyang sabi. Sorry naman, hindi ko naman alam na ganito pala kataas akyatin yun. Nakalabi pa rin sabi ni Shine. At pinilit mo pa rin. Oo, dahil gusto ko makita ka. Napabuntong hininga naman si Lloyd na nakatingin sa nobya. Akala ko ba nakipagbalikan ka na kay Marco? Bakit ka pa pumunta rito? Sino nagsabi sa'yo nandito ako? Si tita. Pinuntahan ko siya kahapon sa inyo. Hindi kasi ako naniniwala na wala siyang alam kung nasaan ka. Bakit ka pa pumunta rito? Namimiss na kita. Nakalabing sabi ni Shine. Lihim namang napangiti si Lloyd sa inamin ng dalaga. Bakit mo naman ako namimiss? Diba may Marco ka na? Ano magagawa ko kung ikaw ang gusto ko? Saka ayaw mo bang nandito ako? Nakasama mo? Alam kong babalikan ka pa rin ni Marco. Lalo na pag nalaman niyang may anak kayo. Ako, ano bang laban ko sa kanya? Di ipaglaban mo rin ako. Dahil may anak ka rin naman sa akin Nakangiting sabi ni Shine sa binata. Kaagad na napalingon si Lloyd kay Shine na nakangiti sa kanya. What did you say again? Ang alin? Na may anak ka sa akin? Bakit? Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, pwede namang ipaangkin ko na lang kay Marco itong anak mo. Mabilis na hinapit ni Lloyd si Shine at itinapat sa mukha niya ang mukha nito. Yan ang wag na wag mong gagawin. Makakapatay na talaga ako pag pinaangkin mo sa kanya yung anak ko. Hindi na hinintay pa ni Shine na matapos ang sasabihin ng binata. Siya na mismong humalik dito. Halik na puno ng pagmamahal at pagkasabik. Kaagad namang tinugon ng binata ang halik ni Shine. Hanggang sa bumaba sa leeg ng nobya ang halik. Kusa namang binigyan ni Shine ng daan ng lalaki para mas mahalikan pa nito ang leeg niya. Kusang lumabas ang mahina niyang ungol na maglakbay ang kamay ni Lloyd sa buong katawan niya. Hanggang sa tuluyan na siyang inangkin ng lalaki. Nagtagal pa ng ilang araw ang pagstay nila Shine sa naturang private resort nila Lloyd.
Saka sila nagpasyang umuwi na sa Maynila para ayusin ang lahat. At pagdating nila ay isang sorpresang sumalubong sa kanila. Wala ka nang dapat pang alalahanin anak, dahil permado na yan ni Marco bago siya umalis. At sabi niya, ikaw na lang daw munang bahala sa anak ninyo. Pero babalik daw siya para hiramin ang anak niya. Paano po niya nalaman? Nagtatakang tanong ni Shine sa ina. Dahil narinig niya akong kausap ang ina ni Lloyd. Pero don't worry, hindi naman niya kukunin ang anak niya sa'yo para patunayan sa'yo na mahal ka niya. At pinagsisisihan niya kung bakit ka pa niya pinakawalan. Nakangiting sabi ni Josie. Napayakap na lang sa sobrang saya si Shine kay Lloyd dahil sa mga nalaman. Mabilis pa na tumakbo ang oras. Matapos ma-approve ang annulment papers nila ni Marco at Shine, ay kaagad na nagpakasal ang dalawa. Masaya na akong makikita kang masaya. Mahal na mahal kita, Shine. Hanggang sa huli kong hininga, ikaw lang ang tanging babae na papangarapin kong makasama. Hanggang sa huli. I love you. Basa ni Shine sa sulat na kalakip ng regalo sa kasal niya. Napaiyak sa sobrang saya si Shine, na kaagad namang pinahid ni Lloyd. Naging maganda ang takbo ng buhay ni Shine kasama si Lloyd. Nalaman din niyang sinundan ni Charina si Marco sa ibang bansa. Alam niyang sobrang mahal ni Charina si Marco. Kaya ngayong asawa na kita. Mamahalin at aalagaan ko kayo ng anak ko. Kasama ng panganay natin. At magsisikap ako para sa ating mga anak. Mahal na mahal kita, love. Salamat sa walang sawang pagmamahal mo sa akin, Lloyd. Pinapangako kong magiging mabuting asawa at ina ko sa mga anak natin. Mahal na mahal din kita. Wakas.